Isaiah, at ito po ay titingnan po natin yung Isaiah chapter 63 hanggang 64. Dalawang chapters po yung titingnan po natin. Pero for our reading, tignan po natin yung chapter 64 ng Isaiah. Magsisimula po tayo sa verse 1. Ang sabi po ng verse 1, "Oh, that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, what the mountains might flow, that the mountains might flow down at thy presence. And when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence. When thou didst terrible things which we look not for, thou camest down, the mountains flowed down at thy presence. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither had the eye seen, O God, beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways. Behold, thou art wroth, for we have seen in those in continuance, and we shall be saved." Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, ito po ay mga salita mo. Ikaw po ay hindi na nagsasalita ng audibly, hindi na namin marinig yung iyong tinig, Panginoon. Pero ibinigay mo po yung salita mo at dito po kami nakikinig, Panginoon. Dito po kami natututo, dito kami kumukuha po ng iyong mga habilin. Kaya ngayon pong umagang ito, alam po namin meron kang mensahe, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, we pray that each one of us, when listening to your word, we should take this personally. Sabihin namin, ako po ang kinakausap po, Panginoon. Sabihin po namin, para sa akin ang mensaheng ito. Sapagkat mahal mo kami, Panginoon, mahal mo ang bawat isa sa amin, at nais mo kaming kausapin, nais mong iayos po yung mga buhay po namin, nais mo rin kaming pagpalain, Panginoon, nais mong maramdaman namin, makita po namin ang mga pinlano mo para po sa amin, Panginoon. Kaya tulungan po kami lahat. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po'y mapuna. Marami pong salamat. Bilang pong pastor, mula po nang ako ay nangaral ng salita ng Panginoon, lagi ko pong ini-expect na pagka ipinangaral ang salita ng Diyos, mayroon pong resulta sa kanyang mga anak. Na sumasagot po tayo ng yes, Panginoon. At dahil po ron, sa matagal na panahon nang ako po ay nangangaral, more than 40 years na, na ako po ay nagsasalita, lagi ko pong ina-expect na meron pong revival na mangyari po sa ating church. At sana ay kapareho ko po kayo na nananalangin na dalawin tayo ng Panginoon. Amen? Na kung sa mga ibang mga churches, kung sa mga ibang mga lugar, nakakaranas po sila ng revival na kung saan ay nanunumbalik po ang kanyang mga anak sa Kanya, marami po yung nagsusuko ng buhay para maglingkod sa Kanya. Sana po tayo po ay magkaroon din ng ganong karanasan. Alam niyo kung bakit po nagkakaroon ng revival sa mga iba't ibang lugar, iba't ibang churches, iba't ibang mga bansa? Sapagkat ang Panginoon po ang siyang bumaba, dumalaw, at siya po yung nangasiwa sa kalagitnaan po ng kanyang mga anak. Yun po yung makikita po natin na panalangin ng kanyang mga anak. Tignan niyo po yung verse 1. Nang sabi rin, "Oh, that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down." Tignan niyo po yung kanyang salita. Kung maaari lamang, sabi niya, ay mapunit o kaya magiba ang kalangitan para ikaw lamang ay bumaba, that thou wouldest come down. Ito po yung panalangin po ng maraming mga pastor.
Nadalawin ng Panginoon ang kanilang mga congregations. Nadalawin ng Panginoon ang ating bayan. Yung Pasig po, dalawin ng Panginoon ng Pasig, dalawin ng Panginoon ng bansang Pilipinas. Upang sa ganon siya po ay malayang gumalaw, mga siwa. Alam natin na ang Panginoon ay kasama natin ngayong umagang ito, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Bible, kahit saan tayo magtungo, ang presensya ng Panginoon ay matatagpuan. Pero yung sinasabi nating bumaba ang Diyos, ang ibig lang sabihin yan, yung kanyang presensya ay maihayag. Alam naman natin na nandito ang Panginoon ngayong umagang ito. Pinagmamasdan tayo. Nakikita niya ang mga ginagawa natin. Pero yung bumaba siya, ibig sabihin kumilos siya sa ating kalagitnaan. Yung kanyang presensya ay hindi lamang yung factual presence, kundi yung manifest presence ng Panginoon ang ating makita sa ating kalagitnaan. Amen? Sometimes I wonder, being a pastor for many years, kung ang revival ba ay mangyayari in my lifetime. Pero it is possible, mga kapatid. At kung wala na ako dito at meron na kayong ibang pastor, sana ay mangyari pa rin yung panalangin ko na dalawin kayo ng Panginoon. Bumaba ang Panginoon at maahayag yung kanyang manifest presence. Amen? Now, tingnan natin. If you go back to chapter 63, verses 15 to 19, bakit ito yung panalangin ni Isaiah? Bakit ganitong panalangin ng kanyang mga anak, I should say? Tingnan niyo po yung verse 15 to 19. Ang sabi diyan, look down from heaven and behold from the habitation of thy holiness and of thy glory. Where is thy zeal and thy strength? The sounding of thy bowels and of thy mercies toward me. Are they restrained? Panalangin nila, nasaan ang iyong pagkilos? Nasaan ang iyong habag? Nasaan yung iyong pag-ibig? Ito po ay napipigilan. Parang walang dumadalaw sa kanila na ganitong pangyayari. Ang dahilan, sapagkat they were in captivity. During this time, sila po ay sinakop ng ibang empire. At dahil doon, sila po ay nagkaroon ng captivity. At ito lamang yung simula ng pagbabalik nila. Ganun ba man, nung bumabalik na sila sa Jerusalem, ito po yung kanilang panalangin na sila po ay dalawin minsan pa ng Panginoon. Ang sabi sa verse 17, sabi niya, verse 16, doubtless thou art our father, though Abraham be ignorant of us, and Israel acknowledge us not, thou, O Lord, art our Father, our Redeemer, thy name is from everlasting. Verse 17, O Lord, thou hast made us to err from thy ways. Lumayo sila sa Panginoon. And harden our heart from thy fear. Tumigas ang kanilang mga puso. Ang sabi ng panalangin, return for thy servant's sake. Sabi niya, bumalik ka sa amin, Panginoon. Sabi niya, alang-alang sa iyong mga lingkod, the tribes of thine inheritance, the people of thy holiness have possessed it but a little while. Our adversaries have trodden down thy sanctuary. Pati yung temple nila, ito po ay kanilang winasak, ito po ay kanila pong dinumihan. Sabi niya, we are thine, thou never bearest rule over them, they were not called by thy name. Sabi niya, kami ang tinawag mo sa iyong pangalan. No? Remembering, sabi niya, if my people shall humble themselves and pray, my people, yung bayan po, yung pinili po ng Panginoon. Now, gusto ko pong makita po dito, ano ang mangyayari? Ano ang resulta pagka ang Diyos ay bumaba? Anong magiging resulta pagka ang Diyos ay dumalaw sa kanyang mga anak? Anong magiging resulta pagka kumilos ang Diyos sa kalagitnaan natin? Hindi nyo ba panalangin yung mga kapatid na ang Diyos ay dumalaw sa atin at siya'y kumilos sa ating mga buhay at ang lahat ng eres ng ating buhay ay ayusin niya at ang lahat ng mga pinapanalangin natin ay ipagkaloob ng Diyos? Don't you like that, mga kapatid? Dapat yun po yung ating pong dinidesire ngayong umagang ito. Ngayon, gusto ko pong ibigay sa inyo kung ano ang mangyayari, no? Pagka bumaba ang Panginoon at dumalaw sa atin. In the Bible, may mga records that God came down. Unang-una sa lahat, doon sa Garden of Eden. Ang sabi ng Bible, the Lord God visited Adam and Eve, and he was, during the cool of the day, man was fellowshipping with God.
Tapos sa Bible din, makikita natin, nung ginawa po nila yung tabernacle sa wilderness, God came down and it was a powerful experience. Nakita lang Shekinah glory ng Panginoon, yung presence ng Panginoon. At kahit saan sila magpunta, sinasamahan sila ng Diyos. That's a wonderful thing, na kahit saan tayo magpunta, sinasamahan tayo ng Panginoon. At ma-comment sa atin yung the favor of the Lord was with Him. The Lord was with them. Hindi ba maganda yun, mga kapatid, na makita tayo ng ating mga kaibigan, mga kapitbahay, at sasabihin nila, sumasama ang Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, sumasa Kanya ang Diyos. Nararamdaman nila, nakikita nila. At kung sakaling makita po ng ating kapaligiran, ang ating pong church, pagka tayo pumasok dito at lumabas, sasabihin ng ating pong barangay, sasabihin ng ating bayan, ang Diyos ang sumasa kanila. Napakagandang tingnan po noon, mga kapatid. Kapag nakikita nila na kumikilos ang Diyos sa atin, nakikita nila yung pabor ng Diyos ay nasa atin. Then one day, alam din natin that God came down and dwelt among us in the person of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw the glory of the only begotten Son of God, and that is the Lord Jesus Christ. That should be our prayer. That the Lord comes down and visit us again in a powerful way. Now, if you are here at wala kayong desire na ganon, you should ask God for forgiveness. Sapagkat there's nothing in this world that we should desire but the presence of God in our life, mga kapatid. Kung talagang tunay tayo mga anak ng Diyos, i-desire natin ang presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. And I believe, mga kapatid, pwedeng dalawin tayo ng Panginoon. Maging ngayong umagang ito, it is possible na pwede tayong dalawin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit hindi tayo dinadalaw ng Panginoon? Kasi hindi tayo naniniwala. Unbelief, yung pinakamalaking hadlang, kung bakit hindi tayo dinadalaw ng Panginoon sa ating mga services. But I believe this morning, He may choose to fill this place and move among us kung gugustuhin ng Panginoon. Now, what happens when God comes down? Tingnan yung verse 2. Ang sabi po sa verse 2, 64:2. As when the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name to thy adversaries, that the nations may tremble at thy presence. Let's go back a little while, ano po yung pong earlier, sabi niya, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence. Anong unang mangyayari when the Lord comes down? Ang sabi doon, that the mountains might flow down at thy presence. Unang-una sa lahat, when God comes down, mountains will melt before His presence. Now, figuratively ito, anong ibig sabihin ito? Yung bundok, pagka tinignan mo yung mga bundok, they are the most stable and the most permanent structures or objects that God has created. Nakakita na kayo ng bundok, mga kapatid? O mula ng bata kayo, hanggang ngayon, nandun pa rin ang bundok. Hindi siya natitinag. Matibay. It doesn't move. Kaya nga, pagka meron silang ginagawa at dadaanin yung bundok, anong gagawin nila? Gumagamit sila ng malalaking mga equipments para ito ay durugin. Kumisan, gumagamit sila ng explosives to build roads and tunnels through them. Sapagkat ang mga bundok po, mga kapatid, ay mga bato yan. At pagka nakita mo yung mga punong kahoy na nakatanim doon, halos yung kanilang mga ugat ay nagkadugtog-dugtog na. Kaya mahirap gibain ang bundok. Ngayon, ang verse na ito, although it talks about the power of God upang maghiganti siya to execute judgment against the enemy, it can also refer to God's power in making a way for God's people to succeed in His work. Sa Tagalog po,
although itong mga bundok na ito, natutunawin ng Diyos, ito ay parang tumutukoy dun pagkat dumating ang Panginoon, pupuksain niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. Pero ngayong umagang ito, gusto ko natin gamitin that it can also tumutukoy din yan sa kapangyarihan ng Diyos upang siya ay alisin niya yung mga balakid sa ating dinadaanan upang sa ganun tayo po'y magtagumpay sa paglilingkod sa Kanya. Pagka bumaba ang Panginoon, walang malaki dyan na sasagabal na makakahadlang sa atin. Hindi natin mapipigilan yung Kanyang kapangyarihan. Amen? Pagka siya ay bumaba, at pagka siya ang kumilos, kahit gano'ng kalaki ang bundok na nakasagabal sa kanyang gawain, pagka ang Panginoon ay bumaba at siya'y nangasiwa, wala pong obstacle, wala pong hadlang, na kahit malaki pa yan, ang pwedeng magpatigil sa gawain ng Panginoon. Ano man yan, walang persecution ang pwedeng pumigil sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak, mga kapatid, walang makakapanakit sa kanyang mga anak. Kahit yung ating mga inadequacy or inability na sasabihin natin, hindi natin kaya yan. Pagka ang Diyos ang bumaba, ang hindi natin kaya ay makakayanan po natin, mga kapatid. Pati yung mga financial insufficiency natin, pagka ang Diyos ang nangasiwa, hindi usapan ng pera dyan, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Walang kahirapan ang pwedeng humadlang sa pagtatagumpay ng gawain ng Panginoon. Amen? At walang demonic activity, ano man yung kanyang puwersa ng ating kaaway, yung madilim na puwersa na pwedeng humadlang at kuminsan parang tayo ay nagagapi, kuminsan tayo nahahadlangan. Pero pagka ang Diyos ang kasama natin, ang Diyos ang bumaba at dumalaw sa atin, walang kapangyarihan ng ating kaaway na si Satanas at ang kanyang mga kampon. Amen? Wala. Kahit ano pang malaking hadlang na katulad ng bundok, matutunaw yan at dadaan ang gawain ng Panginoon, magtatagumpay ang kanyang gawain. Amen? Ang dapat lang natin gawin ay maging humble tayo at manalangin ng Diyos ay bumaba at pagkatapos kumilos siya sa atin. Now, para po sa mga hindi nyo nakita yung unang bahagi po ng church na ito, gusto ko pong, siguro yung mga iba ay nagsawa na kayo sa kadidinig nito, pero gusto ko pong gamitin ito. Siguro mga 18 years ago, tayo po'y pinapalayas dito sa lugar na ito. Natatandaan po yung mga kapatid? Kapag lahat ng mga nakatira dito, naka-squat lahat. Sapagkat wala pang malinaw na kung sino ang nagmamay-ari. At dahil po, meron ng legal action against sa atin, mga kapatid. Kung hindi nyo po nalalaman yung mga bagong dating, dinala po kami sa korte rito, mga kapatid. Dinimanda po yung Graceway Bible Baptist Church. Sapagkat, ang akala namin, yung kausap po namin siyang may-ari, pero hindi naman pala. So kami ay nakipag-bargain dun sa may-ari. Apparently, mga kapatid, ang nagmamay-ari, binigyan kami ng 1 year. Binigyan tayo ng 1 year. At kung hindi tayo makakabayad sa 1 year na yon, supi, alis kayo yan. Nakipag-usap ako, bumalik ako sa church, nag-meeting ang church. At sabi ko, bibilin natin ang lupang ito. Kita nyo, nauubong nga ako, parang noon, pagkasabi, bibilin natin. Tinitingnan ko yung mga members, jeepney driver, malit na mga negosyante, may konting mga professional, may tricycle driver. Paano natin bibilin ang lupang ito? Para sa amin, para sa atin noon, isang malaking bundok na hindi natin pwedeng lagusan, isang malaking bundok na hindi natin kayang akyatin. Ibig sabihin, nakabalaki dito, paano na lamang ang Graceway Bible Baptist Church, paano tayo magpapatuloy? Hindi natin mabubutasan ito. Wala tayong lakas para akyatin at lampasan ang bundok na ito. Walang-wala. Ang nangyari noon, mga kapatid, yung mga kokonting members noon, nagkasundo na every 4 o'clock in the morning,
Yung mga anak natin, wala pa siguro sila dito. Hindi pa kayo pinapanganak noon. Every 4 o'clock in the morning, makikita mo, wala pang tricycle na tumutunog dyan. Ang mga anak ng Diyos ng Graceway Bible Baptist Church ay nagpunta na simbahan. Lumuluhod kami, umiiyak kami sa Panginoon. Lord, we don't want to lose this piece of property. We want to stay here and worship you here and then proclaim your word from the pulpit of this church. Ganun lagi ang iyak namin. Ganun lagi ang iyak namin. Sa mga kapatid, ewan ko kung naramdaman nito mga old members, somehow we had a glimpse of revival during that time. That every morning when we cry to God, parang bang, ako personally parang lumulutang ako pagka nananalangin ako. Na naramdaman natin yung pagdalaw ng Panginoon sa atin. Naramdaman natin na bumaba ang Panginoon sa atin. Every morning He would meet us. We had an encounter with God, with His presence and His Holy Spirit. And then nagpatuloy yan. Ilang buwan tayo nagpatuloy dyan. And while I was in the States, ganun pa rin nagpatuloy kayo rito mga kapatid. Hindi man inabot yung 1 year, wala pang kalahating taon, ang Panginoon Diyos, winasak niya yung bundok na malaking balakid at lumusot tayo at nabili natin ang lupang ito. Kaya nandito tayo ngayon sapagkat ang Diyos ay bumaba at tinulungan tayo. Mga kapatid, walang malaking bundok, walang malaking ilog ang hindi matatawid ng isang anak ng Diyos pagka ang Diyos ay nasa Kanya, pagka ang Diyos ay dinalaw siya at kumilos sa Kanyang buhay. Kaya wala tayong dapat gawin kundi umiyak sa Panginoon. Anumang balakid ang nakaharang sa iyo, anumang laki ng ilog na hindi mo malalangoy, pagka halimbawa ang Diyos ang kumilos sa iyo, mga kapatid, malalampasan mo yan sapagkat when the Lord comes down, mountains will melt before His presence. Amen? Ngayong umaga, ano ba yung mga buntok na sa harapan ninyo? Sino bang makakabasag ng mga buntok na yan? Kundi ang Diyos lamang. Hindi mo kaya yan. Buntok yan eh. Kung hinihingi mo malaking milagro, mga kapatid, hindi mo kaya yan. Wala kang dapat gawin kundi umiyak ng umiyak sa Panginoon at sabihin mo sa Panginoon, Lord, why wouldn't you come down and melt this mountain before me? Sapagkat ikaw ay aking ama. Sabi niya, you are my father. I was called by my name. You called me sa aking pangalan. Ibig sabihin, I have the right to accede or to enter into your presence and ask you that this mountain would be removed in front of me. Amen? Ang church natin, mga kapatid, isang testimony yan. Isang malaking bundok ang nawasak, mga kapatid, alang-alang sa kanyang mga anak, alang-alang sa kanyang pangalan, alang-alang sa kanyang gawain. Tayo bang nagwasak nun? Hindi po. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagwasak sa malaking bundok na yun, kaya tayo po ay nakalampas doon. Amen? So anong bundok na hinaharap mo? You need revival first bago matunaw yung bundok na hinaharap mo. Hindi lang yan. So you pray for personal revival. Lord, revive me. Hingi tayo ng hingi sa Panginoon. Naalisin niya yung malalaking mga balakid sa buhay natin. Pero hindi maaari yun hanggat hindi tayo dinadalaw ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Pangalawa, anong sabi sa verse 2? Ito yung ating kailangan kanina. Nabasa natin kanina, sabi niya, as where the melting fire burneth, the fire causeth the waters to boil, to make thy name known to thy adversaries. When the Lord comes down and sends a revival, nations will come to His knowledge. Ibig sabihin yan, sinners will come to the Lord and be saved. Isang bunga ng revival yun. Na yung mga pinapanalangin natin mga tao na parang imposible nang maligtas. If you just believe and then cry to the Lord, Lord, bumaba ka, samahan mo ko. Maging yung mga mahihirap nating mga kamag-anak, mahal sa buhay na parang hindi na yata maliligtas, they will be saved if the Lord will come down and revive our lives. Amen? Sino po sa inyo yung may mga kamag-anak na parang hindi na maliligtas? Sasakalan kami, mga kapatid. Yung mga iba, walang kamag-anak, sumingaw lang kayo. Meron akong may kukwento sa inyong mga tao na parang hindi maliligtas. Sabi nga maging sa impyerno ay hindi tatanggapin sa kasamaan. May mga taong ganun Pagka nagpunta sa impyerno, parang papalitan si Satanas sa kanyang pagkakaupo sa sama.
Pero pagka tinignan mo ka lang buhay, na parang hindi maliligtas, aba, hindi lang sila naligtas, kundi sila ay naglilingkod na sa Panginoon ngayon, mga kapatid. Paano nangyari yun? Dahil ba magaling yung nangaral na pastor? Dahil ba marunong yung nag-disciple sa kanya? Hindi. Bumaba ang Diyos, kumilos siya sa buhay ng taong yun. At siya yung nag-born again sa taong yun, mga kapatid. Na-share lang natin siya, pero ang Diyos ang kumilos sa kanya at ang bago ng buhay, mga kapatid. Tignan niyo mga buhay ninyo. Pagka kayo ay lilingon ninyo yung inyong nagdaan, parang hindi kayo maliligtas sa kasamaan ninyo At sa kasamaan ko Pero ang Diyos, sapagkat merong mga anak ng Diyos na umiyak sa Panginoon, humingi ng revival at tumalaw ang Panginoon sa kanila at yung kanilang mga hinihiling na mga taong maligtas ay hindi mo akalaing maliligtas pero naligtas at hindi lang naliligtas kundi kasama ng buong bahayan sa the whole household na sila ay naglilingkod sa Panginoon. Pwede mong banggitin si Pastor Art. Si Pastor Art, dumating siya sa Bible school, hindi siya ligtas. Nag-enroll sa Bible school sapagkat nagtatago lang siya kasi meron siyang problema dito sa university sa Maynila. Pagka kinuwento niya ang kanyang buhay, sasabihin mong numero 1 kandidato ito sa impyerno. Katulad natin, lahat tayo. Tama? Akala mo mabuti ka lang pero masama ka din. Tama o katin? Pero maraming nanalangin para kay Pastor Art. Marami kaming nanalangin, pinagtulong-tulungan namin sa panalangin, mga kapatid. At dahil doon naligtas si Pastor Art, at hindi lang naligtas, kundi siya ay naglilingkod sa Panginoon ngayong umagang ito. Kasabay kong nangangaral ngayong umagang ito. Alam natin, mga kapatid, walang perfectong tao. Tama? Maging ako walang perfecto. Pero sinasabi ko rito, walang taong mahirap maligtas pagka bumaba ang Diyos at kumilos sa kanyang puso. Sabi nito, nations will come to His knowledge. Goyim, yung salitang ginamit diyan. Mga bayan, ibig sabihin, mga tao ang mali. You remember, mga kapatid, no? You remember? Yung mga disciples, they prayed for 10 days. And the Holy Spirit descended upon them in the form of yung tongues of flames, tama? Of fire. At dahil doon nagsalita sila ng iba't ibang wika. At dahil doon, mga kapatid, marami yung mga naligtas. 3,000 souls got saved and baptized and they were added to the church. Bakit? Kasi bumaba ang Panginoon. Sinamahan sila. Kuminsan ang church natin humingi ng revival, but that can never happen hanggat hindi tayo dinadalaw ng Panginoon. So every time we meet here, Sunday morning, Sunday afternoon, Wednesday, ang ating hiningi ay dalawin tayo ng Panginoon. Yung samahan tayo ng Panginoon. Hindi lang magkakaroon ng casual meeting o kaya ordinary worship service. Gusto natin every time that the doors of the church are open, when the Bible is open, at the pulpit, when you listen and you open your Bibles, para bang may bumaba na apoy at siya ang gagamitin ng Panginoon at hindi lamang tayong kikilusin ng Panginoon, kundi yung mga kasama natin ay maliligtas. Yung ating pong mga iniimbitahan, yung ating mga pinapanalangin, magkakaroon po ng kaligtasan sa mga taong hindi natin sukat akalain maliligtas. Bakit? Kailangan po natin yung pagdalaw ng Panginoon. Amen po, mga kapatid? Yun po yung desire natin, na dalawin tayo ng Panginoon. Lagi! Hindi lamang paminsan-minsan, hindi lamang panaka-naka, parang ulan. Gusto natin every time na tayo sasamba, aawit ang Diyos na andito na siya naghihintay at sabik na sabik siyang gagawin ang kanyang kayang gawin. And what He does best is to be God in our life. Amen? No person is too hard for the Lord to save. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kayong mga pinapanalangin yung mga magulang nyo na maligtas, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Pinapanalangin ninyo ang inyong mga kapatid na kilusin ng Panginoon, baguhin ng Panginoon. Makita sa Kanya na ang Diyos ay nasa Kanyang buhay. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kaya lang dapat tayong umiyak sa Panginoon.
Be humble and pray and turn from our wicked ways. And when the Lord answers us, ibig sabihin mga kapatid, He will heal us. He will heal our land. He will forgive our sins. At maraming mga taong maliligtas mga kapatid. The Lord did not give us this place for no reason. Merong reason ng Diyos kung bakit tayo ay nandito sa Pasig mga kapatid. May reason kung bakit nandito ka. Para makita mo yung mga taong pinapanalangin mo na minsan isang araw, sila ay maglilingkod na kasama mo. Kaya lang dapat dalawin ka muna ng Panginoon sa buhay mo. Dapat kumilos muna ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kung babasahin mo yung Bible, pagka si Jesus Christ ay dumating sa bayan, yung mga taong masasama katulad ni Zacchaeus. Sino si Zacchaeus mga kapatid? Sabay yung umakyat sa puno ng kahoy? Sabay yun mga kapatid? I-correct niyo ako, baka masabi ko si Nicodemus eh. Siya yun, diba? Masama, tax collector. But when Jesus passed by, naligtas ang taong yun. Na hindi sukat akalain na maliligtas. Sinusuka sila sapagkat tax collector sila. Pero sabi ko, walang taong mahirap na maligtas pagka ang Diyos ang kumilos. Amen? Sige po. Sige, panalangin muna natin. Iyoko tayo lahat. Panalangin natin si Tatay Bilyones. Panginoon, ngayon pong tawagin ito, we pray for Tatay Bilyones, Panginoon, siya po ay pagalingin mo kung ano man po yung nararamdaman niya. At ibigay mo sa kanya, Panginoon, ang restoration ng kanyang health. Nawa, Panginoon, siya po ay tulungan mo, Panginoon, sa pamagitan po ng biyaya, Panginoon Diyos, ay magkaroon po siya ng kagalingan. Maraming salamat po sa iyong gagawin. In Jesus' name we pray. Amen. Dito muna kayo. Okay? Pabalik po tayo rito. The Lord will take care of him. Pangatlo, great things beyond human comprehension will happen. Verse 3 and 4. Balik tayo sa verse 3 and 4. Ang sabi niya, when thou didst terrible things which we looked not for, thou camest down, and the mountains flowed down at thy presence. For since the beginning of the world, men have not heard, nor perceived by the ear, neither have the eye seen, O God beside thee, what he had prepared for him that waited for him. Pangatlo, pagka ang Panginoon ang siyang bumaba at dumalaw sa atin, great things beyond human comprehension will happen. Ang sabi niyan, yung mga bagay na hindi nyo pa sukat, akalain o nakita, mga bagay na hindi nyo pa narinig, ay magsisimulan yung marinig at makita. Gusto nyo bang makakita ng himala sa buhay mo? Miracle sa buhay mo, mga kapatid? It will not happen unless the Lord comes down and visit us. Ang sabi nito, yung mga great things na hindi mo maintindihan, pero bakit nangyari? Because the Lord has come down in your life. Kung minsan na nandun ka na sa kalagayan, parang wala nang tutulong sa'yo. Impossible. Okay, nalugmok ka, sasabihin mong, imposible na akong gamitin ng Panginoon. Imposible na akong makabawi. Halimbawa, yung negosyo mo talagang nalugmok, hindi ka na makakabawi. Pero pagka sinimulan mong umiyak ka sa Panginoon, magpakababa ka sa Panginoon, at hingin mo sa Panginoon Diyos ay ipakita sa iyo yung hindi mo pa nakita sa buong buhay mo. The Lord, if He chooses to come down into your life, and He will begin to move in your life, great things will happen in your life. Magkaroon ka ng tinatawag na spiritual breakthrough. Kaya ako hindi ako nawawala ng pag-asa.
sa mga ibang members natin na parang wala nang pag-asa talagang bumalik yan sa Panginoon. Wala nang pag-asang maglingkod yan sa Panginoon. Wait and see when the Lord comes down, when we begin to pray, yung mga taong hindi natin nakikita na nagsosong leader, yung mga taong hindi natin nakikita na nangangaral, nagtuturo ng mga bata, ang Panginoon Diyos, yung hindi natin nakikita, ipakita niya. Lamang ay magsimula tayong tumingin sa Panginoon at umiyak sa Panginoon at hingin natin at dalawin tayo ng Panginoon sa ating church, mga kapatid. Ewan ko kung gusto kong ikwento ito. Years ago, mga kapatid, yung church natin, hindi natin malaman kung makakaahon tayo. But we started to pray. For 1 year, wala tayong baptism. For 1 year, wala tayong, parang hindi tayo makakaahon. Pero ayoko nang i-detalya, pero one Saturday night, nakita natin yung hindi natin sukat akalain. And the Lord healed our church. And then we started winning souls again. We started crying to God again because the Lord has visited us. At inahon tayo ng Panginoon at pinakita ng Panginoon yung hindi natin kaya, hindi natin inaasahan at hindi natin nakikita, nakita natin nung hapong yon. Siguro, yung mga iba sa'yo may idea. Ibig sabihin, mga kapatid, yung hindi natin nakita pa sa buhay natin, pagka ang Diyos ang bumaba at siyang kumilos, mga kapatid, ipapakita sa atin ng Panginoon Diyos yung mga great things that no human comprehension can. Amen? And then pang-apat, ano sabi ng verse 5? Pagka ang Diyos ang bumaba at kumilos, ang sabi ng verse 5, ito, thou meetest him that rejoiceth and worketh righteousness, those that remember thee in thy ways, behold, thou art wrath, for we have seen in those as continuance, and we shall be saved. Yung unang bahagi, sabi niya, thou meetest him that rejoiceth. His people will have fresh encounter with Him and rejoice. Pagka ang Diyos ang bumaba at tumalaw sa atin, mga kapatid, there will be joy among God's people. Amen, mga kapatid? Magkakaroon ng katuwaan. The reason why congregations or churches, pagka sila ay nagkatipon-tipon, walang kagalakan doon, alam mo kung bakit? Walang revival na nangyayari. Walang kasiglahan yung kanilang kaligtasan. Kaya nga si David, when he was praying, sabi niya, restore unto me the joy of thy salvation, mga kapatid. To be saved is to have a joyful life. Amen po, mga kapatid? Pagka sinasabi mong ligtas ka, pero wala kang katuwaan, hindi bunga ng kaligtasan yun, mga kapatid. Ang kaligtasan lang, nababarahan at yung kagalakan kailangan na ipakita ay hindi nangyayari sapagkat may kasalanan doon, mga kapatid. Malayo ang puso natin sa Panginoon. Ang isang congregation, ang isang buhay na dinalaw ng Panginoon, kahit saan man siya malagay, anumang sitwasyon ng kanyang ang kinararoon ng kanyang buhay, laging may kagalakan, mga kapatid. At yun ang kailangan natin sa church natin, yung tayo nagkakatipo na may kagalakan. Yung excited tayo magkita-kita, excited tayo umawit sa Panginoon, excited na i-testify natin kung anong ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Do you have that joy? If not, mga kapatid, all you have to do is to ask God to rend the heavens and then come down and be with you upang sa ganun ay maramdaman mong muli yung kagalakan na ninakaw ng dyablo sa iyong kaligtasan. Amen? Meron ako nabasang libro ni Henry at saka ni Richard Blackaby, no? Magkamayata ito, magkapatid. And then, sa maikling panahon, gusto ko pong i-share sa inyo, ganito rin yung manifestation ng revival, no? They describe the manifestation of revival in 7 ways. Una sa lahat, number 1, revival is a work of God. Hindi natin mapipilit ang Diyos. Revival is a work of God. Amen po, mga kapatid? When people of God start meeting with others to pray for revival, they are simply responding to a divine initiative. Ibig sabihin, ang Diyos ang maglalagay sa puso ng kanyang mga anak
ang pangangailangan ng revival. Yung revival natin, mga kapatid, mga conferences natin, oo nga tayo yung nangasiwa, tayo nagpalakad doon. Pero hindi ko idea yun, mga kapatid. Ito ay bunga ng panalangin at ito yung idea ng Panginoon na nilagay sa puso ng pastor ninyo na magkaroon kayo ng revival conference, and throughout this month, revival lagi ang i-preach mo. Hindi ko po initiative yun, initiative ng Diyos, sapagkat ang revival is the work of God. Amen? God initiates it. We can pray and wait for God to come down and visit us. All we have to do, Lord, umiyak tayo, Lord, revive us once again. Lord, bumaba ka, dalawin mo kami. Ayusin mo ang mga puso namin, pasiglahin mo kami. Yan dapat ang panalangin natin pagka tayo nagkakatipon. Pangalawa, ang sabi niya, God takes His people to the place of repentance. When revival comes down, God takes His people to the place of repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, ang ibig sabihin yan, metanoia, tama mga kapatid? Yung pagbabago ng isip, yung pinapalitan natin yung pag-iisip natin at ina-align natin sa pag-iisip ng Diyos. We come to an agreement with God. Pagka sinabi ng Panginoon na ito'y kasalanan, dapat agree tayo na ito'y kasalanan. Pagbabago ng ating isip. Yun ang ibig sabihin ng repentance. When we have repentance, God takes His people. Alright, pagka may revival, He takes His people to the place of repentance. There will be no revival if there is no repentance. Amen po mga kapatid? Walang revival kung walang pagtalikod sa kasalanan. Are you listening mga kapatid? Ang sa atin, nilalaro lang yung pagiging Kristiyano. Akala natin okay na sapagkat tumanggap tayo sa Panginoon. Okay na sapagkat pinangako sa atin ang eternal life. Pero wala tayong kaseryosohan when it comes to holiness. Hindi tayo natatakot sa Panginoon. Magsisimba nga tayo, parang nag-iipon lang tayo ng lakas. Para humihingi lang tayo sa Panginoon. Pero Monday to Saturday, nakababad tayo sa kasalanan. Hindi pwedeng ganun mga kapatid, ang buhay Kristiyano. Kaya sabi ng Bible, "And my people shall humble themselves and pray, and seek my..." Kahit walang magturo sa atin, alam natin na kasalanan pagka gumawa tayo, alam natin yan. Ano yun? Dikta ng banal na espiritu yan, mga kapatid. At hindi lang ng banal na espiritu, yung konsensya mo na nandiyan dyan, sasabihin sa iyo, hindi tama ang ginagawa mo. Kaya nga dapat baguhin yung ating pag-iisip. Amen, mga kapatid? There will be no revival. Hindi ka dadalawin ng Panginoon hanggat hindi mo tinatalikuran yung kasalanan yan, yung paborito mong kasalanan na tinatago mo. Dapat alisin mo yan sa buhay mo. Amen, mga kapatid? Revival ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Hindi pwedeng hindi natin pag-usapan yung kasalanan pagka revival ang pinag-uusapan natin. And then revival involves returning to God. Ang Diyos tumatawag sa kanyang mga anak. And it involves returning to God. Malakay chapter 3 verse 7, ang sabi niya, return to me, ang sabi ng Diyos. James chapter 4 verse 8, draw nigh unto me, and I will draw nigh unto you. Only God knows how far we have departed. Alam ng Diyos na malayo ka na sa Kanya eh. Ikaw ang lumayo. Ang Diyos hindi nagbabago ng posisyon. Nandun lang yan. Pero ikaw ang lumayo ng lumayo siya. At alam ng Diyos yan. Kaya nananawagan ng Diyos sa iyo, return to me. Return, my people, unto me. Bumalik kayo sa akin. And then, when revival comes, God's people are filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang magkokontrol sa ating buhay. Alam niyo ganito yan, ang buhay Kristiyano, hindi lamang pagkasade iniisip natin ng Diyos. Dapat minuminuto, oras-oras, araw-araw, iniisip natin ang Diyos, mga kapatid. Yung ating pag-iisip, punuin natin ng Diyos at patungkol sa Diyos. Amen po, mga kapatid? Upang sa ganun siyang mag-control sa atin. Kung minsan, pati emotions natin, hindi natin control. Pero pagka ang Diyos, ang lagi nating iniisip, ang mga emotions natin siya rin na magkukontrol. Amen, mga kapatid?
Yung mga iba sa atin, spiritually mature tayo, pero hindi tayo emotionally mature. Dapat emotionally mature ka rin. Ibig sabihin, you take hold of your emotions, na ma-manage mo yung emotions mo, nakukontrol mo yung emotions mo. Amen? Be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, siya nagkukontrol sa buhay natin. And then, revival stimulates an attitude of willing obedience to whatever God requires. Pagka merong revival, nagiging masunurin ang kanyang mga anak. Ngayong umagang ito, ano bang sinasabi sa'yo ng Panginoon? Matagal niya nang sinasabi sa'yo, pero hindi mo siya sinusunod. Sinusuway mo siya. There will be no revival pagka ganyan, mga kapatid. Yung bundok na malaki na gusto mong matunaw sa harapan ng Diyos, hindi aalis ang bundok na yun hanggat hindi tayo sumusunod sa mga patakaran ng Diyos. Hindi ko patakaran, hindi patakaran ng church natin, mga kapatid. Ito ay mga rules, ito ay mga instructions na mababasa natin sa salita ng Diyos. At pagka patuloy tayong sumusuway, mga kapatid, walang revival na magaganap. Revival stimulates an attitude of willing obedience to whatever God requires. When the Lord comes down, His people will have a changed heart. Merong bagong puso ang ibibigay ng Diyos sa atin, and we will follow Him and obey His words. And then lastly, most importantly, revival brings back God's people to a love relationship with Him. Let me ask you this question, mga kapatid. When you accepted Christ as your Savior, it was not only a personal relationship. Listen, it's a love relationship. Bakit? Minahal ka ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa iyo, mga kapatid. At yung kanyang hinihintay na sagot ay mahalin din natin si Jesus, mga kapatid. Katulad ng mag-asawa. Pag halimbawa, yung mag-asawa, si Mr. o kaya si Mrs., hindi naging tapat, nasasaktan yung magkabila. Tama, mga kapatid? Anong tawag mo doon? Sa relationship natin sa Panginoon. Pagka yung tayo ay meron tayong mas mahal kaysa sa Kanya. It could be an object, it could be someone else that we put above our God. Ang tawag doon, spiritual adultery. Kaya nga, merong verse that thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, soul, and mind, and strength sa New Testament. Ibig sabihin, with all our being, mahal natin ang Panginoon. Hindi lamang pagka Sunday, kundi Monday to Saturday, siya ang sa pinaka labaw sa tanan. Nag-ilong ko na si Pastor. Siya yung pinaka, kaya nga hindi siya number one sa atin. He is the only one, mga kapatid. Kasi pagka may number one, may number two, number three, number four. He is the only one, amen? When we reject God, it is not only disobeying His words, it is rejecting the one who loves us dearly and loves us first. Ano sabi ng Bible? We love Him because He first loved us. Siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya ang hinihintay sa atin ng Panginoon, mahalin natin siya. He is in pain when His people commit spiritual adultery. Balik ka sa chapter 63, verse 9 to 12. Ang sinasabi niya, He is our Father. He will forgive. He will heal everyone this morning. He will refrain from His wrath. He will not be silent anymore. He will restore us. God calls us this morning. Ang Diyos ang laging tumatawag. Tingnan nyo alam mo naman na matagal ka nang tinatawag ng Panginoon na ayusin mo yung buhay mo, pero alam mo ang ginagawa mo? Hindi mo siya pinapansin. Pero hindi siya nagsasawa. Dinadala ka pa rin dito. Kinakausap ka pa rin. Umaasa siya na balang araw na ayusin mo yung sarili mo, bumalik ka sa Kanya. Upang magkaroon ng revival sa ating mga buhay, amen? Ngayong umaga, mga kapatid, tayo ay lumapit sa Kanya at hingin natin ng Diyos to descend upon us and allow Him to be our God and Father. Once and for all. Siya nga yung tatay mo Di ba? Nagkakasala ka, pero halika anak. Mag-usap tayo. Let us reason together. At ayusin mo ang buhay mo. Ibigay mo sa akin yung matigas mong puso at papalitan ko ng isang malambot na puso. Bakit? Sapagkat ang matigas na puso, hindi niya kayang sumunod sa Panginoon. Kailangan mo munang ipagpalit yung matigas mong puso at bibigyan ka ng bagong puso. At ang Diyos ang siyang kikilos sa buhay mo. I don't know if
I'm preaching to you this morning with power or not. Pero I hope and pray to God, mga kapatid, i-sustain natin yung pagkilos ng Panginoon mula ng revival conference natin. Amen? At sabihin natin sa Panginoon, Lord, merong bundok na nakaharang sa buhay ko. Alisin mo po ito, Panginoon, para ako ay makasulong sa paglilingkod sa iyo. It may be a financial breakthrough ang hinihingi mo. Trabaho ka ng trabaho, pero hanggang ngayon, nandiyan ka pa rin sa kinalalagyan mo. Kasi may hadlang, may bundok na nakahadlang sa iyo. At kailangan mawasak ang bundok na yun. And that can only happen if revival will happen in your life. Meron ka bang taong gusto mong maligtas? Meron ka bang bagay na makita mo, na gusto mong makita na para yung hindi pa nangyayari sa buong buhay mo? What kind of breakthrough ang hinahangad mo? This will not happen if revival will not happen in our life. Ganitong panalangin natin, Lord, sa akin po yung mensaheng yun. Lord, palamputin mo na po yung puso ko, Panginoon. Katulad ng panawagan mong return to me, Panginoon, babalik na po ako sa iyo, Panginoon. Napakalayo ko na sa iyo, Panginoon. At gusto kong kumilos sa aking buhay. At ipakita mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo sa akin ang iyong puso. Ipakita mo sa akin ang iyong mga kamay. So that great things will happen in my life. Ganun man panalangin, mga kapatid. Lord, ayusin mo po ang aking pong buhay. Humigit tayo, mga kapatid, tayo mananalangin sa Panginoon. At ang Diyos tumatawag sa atin. Lalapit ka ba sa Kanya? Okay. Tumatawag ang Panginoon sa atin. Ang revival po, hindi po bababa, hindi tayo dadalawin ng Panginoon kung ang mga puso natin ay malayo sa Kanya. Would you come to God? Amen. Katulad ng sabi ko, revival is God's word. Ang Diyos ang kikilos sa inyo, hindi po si Pastor ang kikilos sa inyo. Amen. Yes. Amen. Baka may area na sa buhay mo na kinausap ka ng Panginoon. May area na dapat ayusin mo. Maybe your priority. Maybe you are in a wrong relationship. O kaya iba yung interest mo. You are more interested in the things of this world than the things of God. Alam mo, ang puso ng Panginoon, gusto niyang bumalik ka sa Kanya. Amen. Sige po. Amen. Bumalik ka sa Kanya. Ano ba ang klaseng buhay ang gusto natin? Buhay ba na sinasamahan tayo ng Diyos? O yung buhay na lagi kang nag-aalanganin, na lagi kang nagdududa kung kasama mo nga ang Diyos? Di ba masarap mabuhay? Meron tayong confidence na kasama natin ang Panginoon. May confidence na pinapaboran tayo ng Panginoon. That can only happen if we will go back to God, return to God, at sabihin natin, Lord, nandito po ako. Amen. Sige po. Hindi mo natin titigilan hanggat hindi tumitigil po yung paglapit ng mga kapatiran. Lumapit ka sa Panginoon. Amen. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pakiayos mo yung buhay mo. Amen. Sige po. Manalangin tayo sa Diyos. Ipakita ng Diyos kung saan tayo dapat makipag-ayos sa Kanya. Kasi kung minsan natatakpan yung ating mga mata ng mga tagumpay natin, yung mga small successes natin. Akala natin ayos lang tayo sa Panginoon, pero pagka ang Diyos ang pumilos sa atin, pagka ang salita ng Diyos ang siyang pumasok sa ating pong mga puso, aayusin niya, ipapakita sa atin. Sa pagkasabi ng Bible, ang salita ng Diyos, double blade yan, matalas yan, at maging yung division ng spirit and soul, kayang pasukin ng Panginoon. Mga puso natin, mga inner thoughts natin, kayang ayusin ng Panginoon. Amen. Sige po, meron pa pong malapit din. Amen. Sige po. Amen. God bless you. Sige po. Amen. Amen.
Lord, salamat po ngayong umaga. Salamat po, Panginoon. Kami ay dinalaw mo, Panginoon. Panginoon, bumaba ka nga po. Sa akin mo yung malalaking mga bundok. Tunawin mo yung mga palakit sa amin pong mga buhay, Panginoon. Na napakahirap na lampasan, napakahirap na akyatin, napakahirap na lusutan, Panginoon. Pero if you will just come down, oh God, if you will just rend the heavens and then come down and melt this mountain before us, Panginoon. And nations will come to your saving knowledge. Walang mahirap na tao ang hindi mo kayang iligtas, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, kaya pinapanalangin po namin yung mga mahal namin sa buhay. Na hindi man lang namin sila ma-sharean sapagkat alam namin na matigas ang mga puso. Pero Panginoon, if we will begin to cry, if we will begin to ask you that you will move, Panginoon, walang imposible po. At saka po yung mga gusto namin makita sa buhay namin, yung hindi pa namin nakita, Panginoon Diyos. Yung parang napakahirap paniwalaan. But if you will just come down and rend the heavens, at ikaw po ay bumaba, umilos ka, Panginoon, magkakaroon po ng breakthrough yung aming mga buhay, Panginoon. Spiritual breakthrough. Ganon din, Panginoon, maaaring ang iningi po namin yung material na mga bagay, Panginoon. Pinakahuli ang mga material na bagay sa aming buhay, pero walang imposible sa iyo, Panginoon. If you will just come down and move in our life. Panginoon, I'm praying for our church. I'm praying for our members, Panginoon. I'm praying for our adults, yung mga marriages nila, Panginoon, pakiayos po. Yung mga relationship ng mga siblings, Panginoon, pakiayos po. Yung mga relationship, Panginoon Diyos, ng mga members, sa kanilang mga spiritual leaders, pakiayos po, Panginoon. And then, Lord, kami po ay pagalingin mo po, Panginoon, ano man po yung dapat pagalingin sa aming pong mga sarili, Panginoon, sa aming spiritual life. Panginoon, dalawin mo po kami, Panginoon, pagalingin mo po. I-restore mo kami, Panginoon. Ibalik mo po yung joy ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yung mga ministries na iniwan po namin, balikan po namin, Panginoon. Yung aming po mga pangako na hindi namin tinutupad, Panginoon, tulungan mo po kaming tuparin ang mga bagay nito, Panginoon. Lord, dalawin mo nga po kami, Panginoon. Dalawin mo kami. Ang Holy Spirit mo ang siyang kumontrol sa buhay namin. Ang kumontrol sa church namin, Panginoon. Lord, revive us once again, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong gagawin, Panginoon. You are our Father, Panginoon. Ginawa mo kaming mga anak mo, Panginoon. Wala kang purpose na ikasasama namin, Panginoon. Your plans are great, Panginoon, for us. Your plans for us are good, Panginoon. Hanapin lang namin, Panginoon, yung mukha mo, Panginoon. At ibigay mo sa amin, Panginoon Diyos, yung nararapat na Holy Spirit mo, Panginoon, na siyang kumilos sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kantayin nga natin yung Revive Us Again.